Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time matungkol sa usaping pagkakamali. Is it too late now to say sorry? Sorry. Wala, hindi ko napigilan. Pasensya. Dapat di ko siya kakantahin pero yun yung nasa isip ko di ba? Yun yung kalimitang salita na sinasabi natin sa ating kapwa tuwing tayo ay may hindi nagagawang tama. Salitang sorry. So ikaw ba, yes friend? May kakilala ka bang ganito? Yung tao na panay-panay na lang. Panay-panay nagkakamali. Panay-panay tinatapalan yung pagkakamaling nagawa ng salitang patawad, pasensya, paumanhin, sorry na. O, mga tayong lumayo. Halimbawa, yung ex mo. Kunyari ka pa nag-iisip ng kung sino-sino pero top of mind mo naman talaga yung ex mo. Diba? For example, one of these days, what if bigla siyang humingi ng tawad sa'yo? Hello? Oh my gosh, anong gagawin mo pag ganyan? Diba? Yung hindi ka naman nangangaroling pero sinabihan ka niya ng salitang patawad. Anong mararamdaman mo, diba? Anong iisipin mo? Ano yung magiging response mo? For example, nagsabi siya, nag-chat sa'yo ng, sorry, pwede bang tayo na lang ulit? Anong sagot? Diyos nga, nagpapatawad ako pa kaya. Yun lang, diba? Bumigay din, rumupok. Pero diba, yes friend, hindi lang sa larangan ng pagmamahal or pag-ibig sa kahit sinong tao na nakapaligid sa'yo. Diba? Ika nga nila, paulit-ulit nating sinasabi, dito sa mundong ito, walang perpekto, lahat tayo nagkakamali, maliban kay B-Boy Bibo. Hala, sorry ulit. Pasensya, nadulas na naman ako. Diba? Walang perpekto sa mundong to. Lahat tayo araw-araw may nagagawang pagkakamali. Malaki o maliit na bagay yan. For as long as alam mong pagkakamali yan. Kalimitan nating tugon, pasensya na. Sorry. Patawad. Pero di ba nasa sayo naman yun kung paano mo siya gagamitin. Nagkakatalo to kung paano mo siya nanamnamin. Kung gaano ka kakasincere doon sa sinabi mong sorry or paghingi mo ng tawad. Kaya ikaw bilang nagawa ng mali, di ba? Nasa sayo yan Papatawarin mo ba agad? Kahit na alam mong paulit-ulit nang ginagawa sa'yo? Na kahit alam niyang ikaiinis mo, pero patuloy niya pa rin ginagawa. Anong magiging response mo? Kasi dapat alam mo kung kailan ka dapat at hindi dapat magpatawad. Sorry for the word, no? Pero parang ang sama ko doon. Pero kasi minsan yun yung paraan para matuto yung isang tao Para alam mo yun, matauhan siya na hindi lahat ng bagay na pagkakamaling ginagawa niya, especially yung mga paulit-ulit na, basta-basta niya lang madadaan sa salitang sorry. Hindi yan parang band-aid na itatapal mo sa sugat at sakit tapos kapag okay ka na ulit, mangyayari na naman yung nagawa mong kasalanan. Minsan, ito yung mga salitang, or isa sa mga salita na tinitake for granted natin, diba? Naakala natin, sige, madadaan ka naman sa salitang sorry. Apakan ko nga yung grow niya, tas sabihin ko na lang sorry. Sikuin ko nga siya, tas sabihin ko na lang sorry. Ganun ba yun? Gagawa ka ng pagkakamali. Tapos, tatapalan mo ng salitang sorry. Gasgas na gasgas yung salitang sorry tonight, pero ganyan mo rin siya gamitin diba? Ginagasgas mo. Pinapawalang bisa mo yung salitang yan, which in fact, dapat malalim yung kahulugan yan. Pero sa'yo parang baliwala lang
Well, ang malas mo kasi hindi lahat ng tao mahaba ang pasensya, 'di ba? Parang ako. Yung pera ko tsaka yung pasensya ko parang nag-collab sila, pareho silang madaling maubos. 'Di ba? Hindi lahat. I mean, alam nila na, 'di ba? Alam natin lahat na lahat tayo nagkakamali pero hindi lahat nakakapagpatawad agad, especially kapag alam nilang ina-abuse mo na yung salitang 'yan. 'Di ba? Tandaan nyo mga yes friend na ang paghingi ng tawad, kalakip po niyan ang pagbabago ng ugali. Ang salitang sorry, hindi yan basta-basta lang salita na pwede mong gamitin na pangtapal or whatsoever. Pero dapat sincero ka pag binabanggit mo yan. Dapat talagang bukal sa kalooban. At kasabay nun yung pagbabago ng ugali mo. Yung pag-a-adjust mo. Yung pagsisisi mo na hindi mo na uulitin yung pagkakamaling ginagawa mo. Dapat, after mong bitawan yung mga salitang yan, be the best person that you can be. After kang patawarin, hindi lahat napapatawad agad o hindi naman kaya hindi lahat napapatawad at all. So wag mong i-take for granted yan. Hindi laging sorry ang tugon. Hindi laging patawad ang solusyon. Ang kailangan ng mga taong nagagawan mo ng mali ay yung pagbabago mo at pagbabago ng ugali mo. Kasi walang kwenta at walang laman yung pagpapatawad mo. Kung yung rason kung bakit ka humihingi ng tawad ay para lang matapos na yung problema. Maareglo ka na. Para lang wala ka ng binibit-bit na konsensya. Baliwala yan kung yun lang ang goal mo. Kung hihingi ka na lang rin ng tawad, tas uulitin mo lang din ng paulit-ulit, huwag ka nang hipokrito, huwag ka nang humingi ng sorry. Tapos, hingi ka nga ng sorry, hindi mo naman magawang maako yung pagkakamali. Ano yun? So ironic, ano ba? Sabi mo, sorry, hindi ko kasi kasalanan mo to. Ay, okay. Medyo nalito lang kami doon sa part na yun, pero sige, bahala ka sa buhay mo. Diba? So yes, parang tandaan nyo ang sincere na apology. Kalakip niyan ang malinis mong hangarin na makahingi ng tawad sa taong ginawan mo ng mali. Ang salitang sorry, hindi po yan sa dila dumudulas. Bagkus dapat sa puso laging nagmumula. Oh! Sorry! Sabing ganon. Diba? So mga yes friend, again, so the next time na babanggitin or sasabihin mo yung salitang yan, sana mas alam mo na yung mas malalim na kahulugan. Diba? Tapos sasabihin nyo, kaya naman ako sorry ng sorry kasi magagalitin ka kaya dinada ako na lang sa sorry. Habaan mo kasi yung pasensya mo. Ay, hindi po ako garter. Next time, wag pong tatanga-tanga. Charot. Charot lang. Well, anyways mga yes friend, bago sa inyo magtuloy magpaalam ngayong gabi, merong nagpapabate sa programa ni Bibo Ibibo. Akalain mo yun, may mga gising pa pala sa oras na ito. Kala ko sarili ko na yung kausap ko pag gantong oras. Dahil dyan, batiin natin si Sir Arvin Estrada Ginuguin. Hello po, happy listening po sa inyo sa mga oras na ito. At ganoon din naman kay John Anthony Anyas Palaran, kay Arevalo Gay, Moises Baroa. Ay, ang dami pa rin pala. Kinikilig ako. Parang, sorry na sa mga nagawa ko dati. Sana laki kayo makinig sa amin. At kay Bench Mars Malanum Ab Kilan, maraming salamat po sa pakikinig at pakikitutok sa 101.1 ESFM. At sana po patuloy lang kayo sa pakikinig. At sana magkapatawaran na kayo kung sino man yung may mga kasalanan sa inyo. O kaya kung sino man po yung may mga kasamaan at kaalitan dyan ni Biboy Bibo, ha? Mag-sorry na kayo. Hindi ako magsasorry sa inyo, kayo mag-sorry sa akin.
Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, ang lalaking nagsasabing sa aking piling, busog ka sa lambing, wag ka lang hahalinghing at baka may magising hala. Tayo magkasama at magkarinigan bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 11.1 Yes FM. Solid. Good night, BB.